Noong late May 1967 ay may isang karumal-dumal at nakakakilabot na krimeng nangyari sa Maynila. Sa sobrang nakakadiri ang krimen na to ay naging front page ito ng dyaryo hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Napalitan nito yung pinag-uusapan na gera noon na Arab and Israeli War na noon ay front page ng mga dyaryo sa makalipas na mga taon. Hindi maiwasang pag-usapan tong krimen dahil yung biktima ay pinaggutay-gutay yung katawan at itinapon sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Na sa totoo nga niyan, yung ilang bahagi ng biktima na to hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Ang isa pa sa dahilan kaya lalo itong pinag-usapan, hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalaman kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimen na to. At saang parte kaya ng Maynila ngayon matatagpuan ang ulo ng biktima? Marami na sa inyo ang nakarinig ng kwento na to, pero ngayon ay sariwain natin ang kwento ni Lucila Tolentino Lalu na siyang tinaguri ang first chop-chop lady ng Pilipinas. At kung paano nabanggit ang kwento ni Elizabeth Short sa kwento na to o Black Dahlia, isang babaeng natagpuan naman na hati ang katawan sa isang park sa Los Angeles, California. Dalawang nakakakilabot at karumal-dumal na krimen na nangyari sa dalawang magkalayong bansa na 20 taon ang pagitan. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga solve at unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong May 29, 1967, katanghalian tapat 11:45 ng tanghali, si Pablo Bizar, gaya ng araw-araw niyang ginagawa, ay nangongolekta sila ng mga basura sa Maynila. Nung nasa isang kanto na siya ng Malabon Street, Rizal Avenue sa Santa Cruz, Manila, gaya ng dati, pinagdadampot niya lang yung mga basura dito. Pero may isang basura ditong kumuha ng atensyon niya. Isa itong basurang nakabalot sa dyaryo. Nung dinampot niya to ay sobrang lamig nito, kaya't ipinatong niya to sa likod ng truck na panghakot nila ng basura. Nung pinunit niya yung dyaryo nakabalot sa basura na to, ay alam niya na kaagad kung anong nasa loob. Sa katanghalian at kainitan ng mga oras na yon ay nanlamig yung katawan niya dahil nakakita siya dito ng mga daliri ng paa ng tao. Nagmadali siyang tumakbo at naghanap ng pulis na rumuronda sa lugar, at sakto namang nakakita siya dito ng mga pulis na nagpapatrolya. Itinuro ni Pablo Bizar kung saan niya natagpuan yung bagay na nakabalot dun sa karton, at dito ay may iilan-ilan ng mga taong tumitingin. Ang ginawa nitong pulis ay binuklat niya ng buo yung dyaryo, at dito ay nakakita sila ng 2 paa ng tao na hinati-hati sa 4. Yung ibang mga taong nakasaksi dito ay nagtakbuhan, yung mga bata ay nagsumbong sa magulang tungkol sa nakita nila, at yung iba namang mga magulang ay nagkwento sa mga kapitbahay nila. Kaya naman ilang minuto pa lang, wala pang isang oras, daang-daang mga tao na ang nakatumpok sa kanto ng Malabon Street. Kanya-kanyang kwentuhan, kanya-kanyang opinyon, kanya-kanyang teorya kung kanino kayang mga payon. Sa babae ba, sa lalaki, sa bata o matanda, pero maging ang mga pulis ay walang idea. Nagsikalat ngayon yung mga pulis maging yung mga tao sa paligid kung saan natagpuan yung 2 paa para hanapin yung ilang bahagi nito. Maging yung mga basurahan malapit dun sa Malabon Street, maging sa mga karatig na bayan ay tinignan nila yung basurahan. Pero hindi na ulit sila nakakita ng ilang bahagi ng katawan ng tao. Yung araw ding yun, lalong-lalo na sa Santa Cruz, Manila, yung mga magulang ay maagang pinauwi yung mga anak at mga kamag-anak nila. Kapansin-pansin ding maagang nagsarado yung mga tindahan dito. At yung gabi na yon ay isa na yata sa pinakamatahimik na gabi sa Rizal Avenue. Ang kaso nga lang, nung sumunod na araw ay mas malala yung mga sumunod na balita. May mga bata noon na nangangalakal at naghahanap na makakain sa Epifano de los Santos Avenue, o mas kilala sa tinatawag na EDSA. Yung mga bata na to ay nasa isang tambak ng basura malapit sa Guadalupe Bridge. At dito ay nakakita sila ng katawan ng tao na nakatali pa yung mga kamay nito sa likuran niya. Agad nagsumbong yung bata na to sa mga nakatatandang nakita niya maging sa mga pulis na ang isinisigaw nito ay may nakita daw siyang katawan ng tao sa basurahan. Agad rumispondi dito yung mga pulis at dito ay nakakita nga sila ng katawan ng tao. Hindi naman nila inasahan na katawan lang talaga yung makikita nila. Katawan ito ng isang babaeng walang mga paa at wala ring ulo.
Kumalat kaagad yung balita na to at hindi maiwasan na ikonekta yung dalawang paang natagpuan sa Malabon Street. Ang hinala ng mga tao, yung mga paa na yon ay siyang mga paa ng katawang natagpuan sa EDSA. Pero ang sabi ng mga pulis ay hindi daw ito magkakonekta dahil yung katawan na natagpuan sa Guadalupe Bridge ay bulok na habang yung mga paa naman natagpuan sa Malabon Street ay parang ilang oras pa lang nung namatay. Ang ginawa ng MPD o Manila Police District ay sinubukan nilang kunin yung fingerprint ng katawan na natagpuan sa EDSA. At dito na nga lumutang sa kanila ang pangalang Lucila Tolentino Lalu na siyang may-ari ng katawan sa Guadalupe Bridge. At sa pagtatanong-tanong at pag-iimbestiga ng mga pulis, ayon mismo sa mga kakilala ni Lucila, ay sa kanya rin mismo yung mga paang natagpuan sa Malabon Street sa Santa Cruz, Manila. Sa mga lumipas na mga araw, bawat kanto at basurahan mula sa Rizal Avenue sa Santa Cruz, Manila ay hinalughog ng mga tao at ng mga pulis para hanapin yung ulo nito. Si Lucila Lalu ay pinanganak at lumaki sa Candaba, Pampanga, kung saan sila nagtatanim ng prutas at gulay na siya nilang binibenta na ito namang pangunahing pinagkukuhanan nila ng panggastos nila sa araw-araw. Sa kabila ng simple ang pamumuhay nila dito, masasabing buhay probinsya. Pero si Lucila ay mayroong gustong gawin sa buhay. Gusto niyang lumuwas ng Maynila at dito makipagsapalaran. May tiwala siya sa mga kaya niyang gawin trabaho at alam niya makakaya niyang mamuhay sa Maynila. Bukod pa dyan ay malaki ang maitutulong nito sa mga magulang niya. At hanggang nung late 1950s ay bumiyahe na nga si Lucila mula sa Baryo Mapaniki, Candaba, Pampanga papuntang Maynila. Ang una niyang kinailangan dito ay police clearance, kaya kumuha kagad siya nito, nagbigay siya ng fingerprint at nagsimula siya magtrabaho bilang isang waitress sa ilang restaurant at resto bar sa Maynila. At dito niya na rin nakilala si Patrolman Aniano de Vera na siyang naging ka-live-in partner niya sa mga sumunod na taon. Nagkaroon sila ng isang anak at sa paglipas ng mga panahon ay nakaipon ng sapat na pera si Lucila para magpatayo ng sarili niyang mga negosyo. Dito ay nabili niya ang Pagoda Soda Fountain, isang restaurant nightclub sa Rizal Avenue. Nabili niya rin ang Lucy's House of Beauty, isang beauty parlor sa May Haligi Street sa Santa Cruz, Manila. Ilang minutong lakarin lang ang distansya ng dalawang negosyo niya na to. Mula dito ay naging hati ang oras ni Lucila sa anak niya, sa asawa, sa negosyo at sa mga magulang. Pero gayon pa may nagagawan niya to ng paraan. At hanggang nung May 28, alas 6 ng gabi, ay kumain si Lucila ng hapunan kasama yung pinsan niyang si Pinancio sa House of Beauty o sa parlor ni Lucila. Mga alas 7 ng gabi umalis si Pinancio. Nakabalik siya mga alas 10 na ng gabi. Nung magtatangka siyang papasok sa parlor ay nakalak ito. Kaya't ang ginawa niya ay sumilip siya sa bintana at pagtingin niya, natutulog na pala dito si Lucila. Kaya naman pinabayaan niya na lang tong makapagpahinga. Ang hindi niya alam ay ayun na pala yung huling pagkakataong makikita niya yung pinsan niya. Dahil kinabukasan, ito na yung nakita ni Pablo Besar. Yung basurang binabalot ng dyaryo. Nung nakapa niya ay sobrang lamig nito. At dito na nga nakita yung mga paa ni Lucila. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga pulis, pinaghiwala yung hita at binte ni Lucila nang hindi nababali o nababasag yung mga buto nito. Gayon din yung pagkakahiwa ng mga paa ni Lucila sa katawan niya. Ang gumawa nito ay maaaring isang doktor, medical student, mangangatay ng hayop, nagtatrabaho sa morgue, at ayon sa mga eksperto ay hindi nagmamadali yung gumawa nito. Pwedeng nasa sarili niya tong kwarto na alam niyang walang makakapasok at makakakita sa kanya. At mukhang hindi ito yung unang beses niya tong ginawa. Sa pag-iimbestiga at pagtatanong ng mga pulis, ayon sa isang kaibigan ni Lucila, ang maaaring gumawa nito ay si Florante Relos. Dahil kakahiwalay lang daw nito kay Lucila, 2 linggo ang nakakalipas. Si Florante ay 19 na taong gulang na nagtrabaho sa Pagoda Soda Fountain bilang isang waiter. Ito yung restaurant nightclub ni Lucila. Kaya't ang ginawa ng mga pulis ay pinuntahan kaagad nila yung apartment na tinutuluyan nito. Apartment sa Cubao na si Lucila ang nagbabayad. Dito ay maaaring nagawa nga ito ni Florante Relos sa takot na wala nang gagastos sa kanya, wala mababayad ng apartment, panggastos. Siguro nung gabi na yun ay sinubukan niya makipagbalikan kay Lucila. Hindi ito pumayag kaya niya nagawa yung krimen. Nung umingay yung balita na ang prime suspect ay si Florante Relos,
may isang witness na lumabas at lumapit sa mga pulis. Ang sabi ng witness na to, nung gabi daw nung May 28, yung huling araw na nakitang buhay si Lucila, ay nakita niya daw si Florante may kasamang dalawang lalaki at pinipilit isakay si Lucila sa isang sasakyan. Agad na nahanap ng mga pulis kung nasaan si Florante. Lasing na lasing pa ito nung araw na nahuli siya at nakatulog pa ito sa presinto. Makalipas ang ilang oras nung nagising ito, ay nagsimula na ang interrogation ng mga pulis. Nagsimula nilang tanungin to na kung bakit niya nagawa yung krimen. Pero ang sabi nito, anong krimen daw yung sinasabi nila. At nagsalita na yung mga pulis kung ano yung mismong nangyari kay Lucila. Dito ay kitang-kita ng mga pulis na gulat din si Florante sa balita na yon. Ang sabi pa ng mga pulis ay may mga witness daw na nakakita sa kanya na hinihila si Lucila palabas ng parlor. Nagsalita ngayon si Florante na hindi niya yun kayang gawin kay Lucila dahil ito yung gumagasto sa kanya. May tampuhan man sila pero hindi niya magagawa yung ganitong uri ng krimen. Nagkwento ngayon si Florante kung anong ginagawa niya nung gabi nung May 28 at kung nasaan siya. Inimbestigahan ng mga pulis yung alibay ni Florante at napag-alaman nilang nasa beer house lang pala to ng buong gabi nung May 28 kasama yung dalawa niyang kaibigan. Sa sobrang kalasingan ni Florante ay nakatulog ito kaya't malabong siya yung gumawa nung karumal-dumal na krimen na to. Kaya naman dahil sa kawalan ng ebidensya na maaaring magturo kay Florante ay pinalaya siya. Ang sumunod na suspect ay si Patrolman Aniano de Vera na siyang ka-live-in partner ni Lucila. At dito na nga nila nalaman na si Patrolman Aniano de Vera ay kasal pala at may asawa at mga anak habang ka-live-in partner niya si Lucila. May isang anak sila ni Lucila nung nangyari yung krimen na to. Dito ay pwede makabuo ng kwento yung mga pulis. Maaaring nag-away si De Vera pati si Lucila at nagsalita si Lucila na ikakalat niya na yung relasyon nila para malaman ng asawa niya. At dahil dito ay nagawa ni De Vera yung krimen para hindi masira yung pangalan niya. O pwede rin namang nalaman ni Aniano yung relasyon ni Florante at Lucila kaya niya nagawa yung krimen. Nung nahuli na ng mga pulis si Aniano de Vera, ang sabi nito ay pumunta daw siya sa parlor ni Lucila. Bandang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dinala niya ng pagkain si Lucila at kumain sila. Pero isang oras sa makalipas ay umalis din ito. At may witness na nakakita kay Aniano na umalis nga siya ng parlor bandang alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Sa kabila ng matibay ang alibay ni Patrolman Aniano ay itinuturing pa rin siyang prime suspect dahil may motibo at may dahilan para magawa niya yung krimen. Sa makalipas na mga araw habang iniimbestigahan si Aniano de Vera noong June 15, 1967, 17 araw ang nakakalipas mula nung nangyari yung krimen, ay lumutang si Jose Luis Santiano at umaming siya daw yung gumawa ng karumal-dumal na krimen na to. Si Santiano ay 28 years old, dentistry student na tumutuloy sa isang kwartong pinapaupahan ni Lucila sa ikalawang palapag nung parlor niya. Si Santiano ay sinasabing isa sa mga naging kasintahan ni Lucila. May sikretong relasyon sila noong mga panahong nangyari yung krimen. Ito yung testimonya ni Jose Luis Santiano noong June 15, 1967 kay Sargento Labao tungkol sa krimen ginawa niya. Noong gabi nung May 28, mga oras kung kailan hinihinalang pinatay si Lucila, umuwi noon si Santiano sa kwartong tinutuluyan niya sa taas ng parlor ni Lucila. Mga alas 11 yun ng gabi nung matutulog na sana siya, ay pumasok si Lucila sa kwarto niya at inaakit siya nitong makipagtalik sa kanya. Tumatanggi noon si Santiano dahil baka mahuli sila ni De Vera, may baril pa naman to, baka mapatay siya. Makalipas ang ilang minuto ay nagsisimula na silang magtalo. Ang sabi ni Lucila kapag di daw siya pumayag ay sisigaw siya at gagawa siya ng iskandalo at malalaman ni De Vera yung sekreto nilang relasyon. Ilang minuto pa sila nagtalo at nung aakma ng sisigaw si Lucila ay nandilim daw yung paningin ni Santiano. Yung kanang kamay niya ay itinakip niya sa bibig at ilong ni Lucila at yung kaliwa niya namang kamay ay sa leeg nito. Hindi alam ni Santiano kung ilang segundo o ilang minuto na ang lumilipas basta't nakita niya na lang si Lucila na hindi na gumagalaw. Sinubukan niya tong gisingin, dito niya lang nalaman na hindi na pala to humihinga. Sa kakaisip niya ng kakaisip kung paano siya makakawala sa krimeng nagawa niya, ang naisip niyang paraan ay chop-chopin yung katawan nito at itapon sa iba't ibang lugar sa gayon ay hindi siya mahuhuli. Bilang dentistry student ay may kaalaman siya sa katawan ng tao kaya't nagawa niya tong paghiwa-hiwalayin. Ang una niyang kinuha ay yung mga paa ni Lucila. Binalot niya to sa dyaryo, inilagay niya sa bag,
sumakay ng jeep at itinapon niya to sa Rizal Avenue, Malabon Street, na kung saan kinabukasan ng tanghali ay nadampot na nga ito ni Pablo Besar na tagahakot ng basura sa Maynila. Pagkatapos niya to gawin ay bumalik siya dun sa parlor. Hinila niya yung natitira sa katawan ni Lucila na itinago niya sa ilalim ng kama niya. Dito niya na inihiwalay yung ulo nito sa katawan. Pagkatapos ay itinali niya yung kamay nito sa likuran. Inilagay niya sa bag at bumiyahe siya. Sumakay siya ng taxi, ng bus, at itinapon niya to sa EDSA. At yung ulo naman ni Lucila na ibinalot niya rin sa dyaryo ay itinapon niya daw sa Diliman, Quezon City. Pero makalipas ang ilang araw na paghahanap ng mga pulis sa lugar kung saan niya to itinapon, ay hindi na nila to makita. Sa tingin ng mga pulis, yung ulo nito ay inanod na sa ilog. Mula dito ay sinampahan na nga nila ng kasong murder si Jose Luis Santiano sa pag-amin sa pagpatay kay Lucila. Ang kaso nga lang, maraming mga butas na nakita sa testimonyang ginawa ni Santiano. Isa dito yung kung bakit sobrang lamig ng mga paa ni Lucila nung nakita sa Rizal Avenue. Ang pagkakapaliwanag ni Pablo Besar ay parang kakalabas lang daw nito sa freezer. Ang isa pa dito ay nung sinama ng mga pulis si Santiano sa Diliman, Quezon City para ituro kung saan niya tinapon yung ulo ni Lucila. Pagdating nila dito ay hindi nila to makita. Wala ring bakas na mga dugo kung saan ito itinapon o kaya naman saan ito napunta. Sa patuloy na pagtatanong ng mga tao at ng ibang mga pulis sa kanya ay umamin si Jose Luis Santiano na hindi daw talaga siya ang pumatay kay Lucila. Ang sabi niya ay pinilit lang daw siya ng mga pulis na akuin ito. Isa na nga dito, si Sargento Labao. Pagkatapos niya bawiin yung mga sinabi niya, tsaka lang nag-imbestiga yung mga pulis sa kwarto ni Santiano. At sabi ng mga pulis, di umano, ay nakakuha daw sila dito ng kutsilyo, ng blade, martilyo, at mga bakas ng dugo sa ilalim ng kama nito. Mga bagay na itinanggi ni Santiano. May isang witness din na lumabas, si Dr. Nora L. Ebio. Ang sabi nito ni Dr. Ebio ay siya daw ang saksi kung paano pinilit ng mga pulis si Santiano na akuin yung krimen na hindi niya ginawa. Sa kabila nito ay kinasuhan pa rin nila ng pagpatay o murder si Santiano. At lumipas sa mga taon sa paggulong ng kaso, nung dumating yung kaso sa mataas na hukuman o Court of Appeals, ay nahatulan si Jose Luis Santiano na not guilty dahil di umano ito sa pagpapabaya ng mga pulis. Na kung bakit lang sila nagsimula mag-imbestiga at puntahan yung kwarto ni Santiano pagkatapos niyang bawiin yung testimonya niya at nagsimulang magturo ng mga pulis. Pinaniwalaan ng mga hukom na tinanim lang ng mga pulis yung mga ebidensya na yon. Kaya naman mula dito ay nakalaya si Santiano. Pero sino nga kaya ang makagagawa ng ganitong uri ng krimen sa Maynila noong 1967? Lumipas ang ilang mga taon matapos yung krimen, mga panahong nakalaya na si Santiano, ay may isang pangalang lumabas na Steve Hodel. Ang sabi ni Steve ay may kilala daw siya na maaaring gumawa ng ganitong uri ng krimen. Ang pangalang itinuturo niya ay George Hill Hodel. George Hill Hodel na siyang tatay ni Steve Hodel. Itinuturo niya yung sarili niyang tatay sa krimen na to. Kagaya ng pagturo niya dito sa pagpatay kay Elizabeth Short o mas kilala sa Black Dahlia na nangyari sa Los Angeles, California. Si George Hodel ang isa sa mga prime suspect sa pagpatay kay Elizabeth Short. Pero dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya ay hindi naman siya nakasuhan. Nangyari ang pagpatay kay Elizabeth Short noong 1947, 20 taon ang pagitan nung namatay si Lucila. Taong 1950 nung lumipat ng tirahan si George sa Hawaii, kung saan siya nakakilala ng isang babaeng Pilipina. Dito siya kinasal. Nagkaroon sila ng 4 na anak pero naghiwalay din makalipas ang ilang taon. At mula noong mga taon na to, 1950s hanggang 1990s, ay nagpapapalit-palit ng tirahan si George. Minsan sa Hawaii, sa Amerika, o sa Pilipinas. At dito na nga sa tingin ni Steve, nagawa ni George yung krimen. Si George Hodel ay may kaya at isang doktor. Dito matatanong yung mga sagot na kung bakit malamig yung mga paa ni Lucila nung natagpuan ito. Pwedeng gumamit si George ng sasakyan o nilagay niya nga talaga to sa freezer, kaya ito malamig. Masasagot din yung mga tanong na kung bakit napakalinis ng pagkakahiwa sa iba't ibang katawan ni Lucila. Ang kaso nga lang walang sapat na ebidensya na kung nag-cross nga talaga ang landas ni George Hodel at ni Lucila Lalu.
May mga taong nagpakita ng picture ni George sa mga taong kakilala ni Lucila na kung ni minsan ay nakita ba nila yung mukha na yun na kasama ni Lucila, pero ni isa sa mga to ang sabi ay hindi daw nila to nakikita. Kaya naman, ang kaugnayan ni George Hodel kay Lucila ay nananatili pa rin teorya. Ang isa sa mga bagay kaya't sikat na sikat ang kwento na to, bukod sa ito ang pinakaunang chop-chop crime sa Pilipinas, ay hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalaman kung sino talaga ang gumawa ng karumal-dumal at nakakatakot na krimen na to. Na ayon sa mga eksperto at mga pulis ay kalmadong-kalmado yung tao na to habang inihihiwala yung mga paa ni Lucila sa katawan niya, maging yung ulo nito. At hanggang ngayon ay nananatili pa ring misteryo at malaking tanong na kung saang parte kaya ng Quezon City o Maynila o ng Pilipinas matatagpuan ang ulo ni Lucila Tolentino Lalu na hindi pa rin natatagpuan. Mag-aanim na pung taon na ang lumilipas. Isa pa lang ito sa mga pinakamalalang krimen sa Pilipinas na maririnig nyo sa channel na to. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating kwento. Thank you for watching guys. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.